Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang liga. Kumustahin ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawa dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood dito sa aking mga vlogs. Meron kayong madadampot na konting kaalamang legal na pwede nyong magamit in the future. Okay. Kung nagustuhan niyo po itong vlog ko ngayon, ay paki-like din nyo, yung mga bago pa lang, mag-subscribe po kayo dito, paki-share ninyo para mas maraming makakapanood nito. Yun po, sana ay, yun nga, yung aking mga bagong viewers, mawili kayong manood nitong aking vlog. Ngayon ay medyo magulo ang ating sitwasyon sa Middle East. Nagkakaroon ng, meron nga, giyera. Sana yung ating mga kababayang OFW ay palaging safe dyan. Huwag kayong mag-alala na ang ating kami rito, inyong mga kababayan ay palaging mananalangin at magbibigyan kayo ng moral support na kayo ay palaging sanang nasa ligtas na lugar at malayo sa kapahamakan. Ngayon, ang gobyerno naman natin ay pinipilit na gawin ang kanilang makakaya para kayo ay mabigyan ng assistance yan. Okay, so ngayon, punta tayo sa aking panibagong topic. Ito po ay tungkol naman sa titulo na, kasi basically ang isang titulo ay hindi yan, basta't nagkaroon ka ng titulo, yan na ang pinaka best evidence of ownership, best proof of ownership. Kapag na-issuehan ka ng titulo, bumili ka ng isang property, evidenced by a transfer certificate of title or original certificate of title, yan. Isa yung it's the best evidence of ownership. Subalit, merong mga pagkakataon, may mga sitwasyon na ang titulo ay pwede pa rin makancel. Pwede pa rin siyang makancel. Napaka-limited ng mga dahilan o grounds o basis kung bakit nakakancel pa rin ang titulong na-issue na. Okay, isa-isahin po natin yan ngayon. Para aware kayo sa mga ganitong sitwasyon. Okay, unang-una, pwedeng makancel ang isang titulo kapag ang titulong yan ay secured or acquired through fraud. Ano ibig sabihin? Kapag ang titulo ay na-acquire sa pamamagitan ng daya o may dayaan o may lokohan na nangyari. May deed of sale. Ipinirma yung seller. Finorge ang signature. Hawak na yung nahawakan yung titulo kasi. Ngayon, pwedeng i-forge ang signature o mag-invento ng signature, mameke ng mga ID. So, nailipat ang title sa pangalan ng buyer. Ang buyer pala ay kasabwat sa bilihan ng property o sa dayaang nangyari. Nabigla na lang may-ari ng lupa, ang tunay na may-ari ng lupa na meron ng umuokupa ng kanyang parcel of land na patayuan ng bahay. Pwede bang ipa-cancel ang title? Pwede. Dahil ang property ay acquired through fraud, kaya yung title ay pwedeng i-void, pwedeng ma-void, at pwedeng ma-cancel. Gawa ng it was secured through fraud. Po, yan. Basta't merong dayaan at merong lokohan na nangyari, pwedeng habulin yan sa korte. Pwedeng ipawalang bisa ang bentahan at pwedeng ipa-cancel ang title, ibalik sa dating may-ari ang title. Number 1 po yan.
Yan talaga ang pinaka number one basis na napapa-cancel ang titulo. Anong rationale ng batas? Siyempre naman, yung may lokohan at may dayaan. Merong injustice na nangyari. Kawawa naman ang naloko. So, hindi papayag ang ating batas na mayroong mga taong naloloko. So, yun lang. Napaka-basic naman ng dahilan na yan kung bakit kailangan ibalik, pa-cancel yung title na na-issue dahil may daya o may lokohan. Okay. So, yan number 1. Number 2, kapag yung, halimbawa, ano pa lang, original registration pa lang, tax declaration pa lang ang lupa, ang registration sa assessor pa lang. Ngayon, siyempre, katagalan ng panahon, sinasaka nila ang lupa, iniregister ngayon sa DENR. Let's say, free patent ang registration, free patent title. Ngayon, lumabas ang titulo, nagkaroon sila ng title. But after some time, meron ulit nagpa-title ng lupa, merong ka-interest na iba at inaangkin ngayon yung lupa. So, na-issue naman ng DENR ng title, ng panibagong title. So, dalawang registration ngayon. So, pwedeng ipa-cancel? Yes. Usually, under the law, yung second registration ang dapat i-cancel dyan. Sapagkat, siyempre, kung sino unang nag-apply at napatunayan naman na sila ang nagsasaka ng lupa, sila nag-aalaga, they are in possession of the property or of the parcel of land for many long years. Yan. O, edi, pag naglaban sa korte o doon mismo sa DENR, ipapakancel ng tunay na may-ari yung title niya, ay pwede naman po yan. So, yan. Number 2 yun, yung cancellation of title kapag double registration na or triple registration na ng title. Ang usually now, ang pinapanigan ng batas dyan ay yung unang nag-register, lalo na in good faith, at sila talaga ang entitled sa parcel of land covered by the title. Okay. Pangatlo, nakakancel ang title, siyempre, kapag yung napatituluhan yung parte ng military, naval, reserves, yung mga lupang militar at naval na lupa, o yung mga for civil purposes, civic purpose, ay napatituluhan. Kasama na rin dyan yung mga land of the public domain, mga forests, timberland, ay parte ng gubat ay napatituluhan. Pag yan ay napansin ng gobyerno, kasi pag minsan kasi merong nakakalusot. Pero pag napansin yan at may nagreklamo, ay pwedeng ipa-cancel ang title. Sapagkat, yun nga, yun ay yung parcels of land na yun ay pag-aari ng Estado. Hindi naman yung pwedeng angkinin ng private individuals kahit ikaw ay Filipino citizen. Hindi. Sapagkat merong pag-aari ang Estado, merong pag-aari, pwedeng ariin ng mga private individuals na kagaya natin. Okay. Sumunod, pwede rin naman yung nagpa-register na-i-register ang title sa isang tao na hindi naman siya nagki-claim, na hindi siya talaga aplikante. Pwedeng ginamit lang yung pangalan niya o ginawa lang dummy. Yun pala, hindi naman talaga siya ang claimant o siya yung gustong magpa-register ng titulo.
nung particular land na yan. Ginagamit lang yan kasi most probably ginagamit lang dahil halimbawa sobra na yung limitation, yung limit ng ownership. Pag minsan gumagamit ng ibang pangalan. Kaya yun. Yung pala, hindi niya alam na meron siyang application for registration ng isang parcel ng lupa for titling. Hindi niya alam. So, talagang ito pwedeng ipakancel ng title. Pusang gobyerno magpapa-cancel niyan. Okay, pwede rin naman yung mga public lands na ina-award ng gobyerno sa mga private individuals upang sakahin, upang pakinabangan, taniman, alagaan, at pakinabangan ng mga magsasaka. Pero pag minsan, merong mga nagva-violate ng contract nila, ng agreement nila ng gobyerno. So ito, kapag ganito ang nangyari, pwedeng i-initiate ng gobyerno na ipakancel ang title. Nangyayari yan kapag yung halimbawa, may mga violations dito lang sa Agrarian Reform Law, sa pag-issue ng CLOA, bawal dyan magbenta. Yung CLOA title, bawal yan ibenta ng within 10 years. Within 10 years. After 10 years, pwede na yan ibenta ng kung sino mang beneficiaryo ng Agrarian Reform Law from DAR. So, pwede na yan. Ngayon, kung magbabiolate ang beneficiary ng agreement ng DAR at NIA, pwedeng ipakancel ang titulo ng DAR at ibalik sa gobyerno. Opo. Yung mga ganyang awarded by the government ay pwedeng ipakancel ang title. Although itong sa CLOA ay usually ang procedure kasi dyan ay ang government binibili sa isang private individual ang lupa na sinasaka at ito ay ibinibigay na sa beneficiaryo, sa nagsasaka mismo, sa farmer, payable in 25 years. Binibili ng land bank ng DAR through the land bank sa private owner ang lupa at ibinibigay yon sa magsasaka. Ngayon, yung isa pa, yung sa public land naman, kung halimbawa public land ang lupa na pwedeng i-convert as an agricultural land, ipinagkakaloob ng gobyerno. Kapag nagkaroon ng agreement ang gobyerno at ang beneficiary, ay dapat yun masunod ng beneficiary sapagkat kung hindi, pwede nga ipakancel ang title. Pwedeng ipakancel ang title. Halimbawa, sa free patent, 5 years, hindi pwedeng ibente. 2 taon pa lang, tinamad ka na agad magsaka. Gusto mo nang magkapera, binenta mo agad sa iba. Pwede bang makancel ang title? Pwedeng makancel ang title niya. Sapagkat there is a violation of the agreement. At ang government ay pwedeng habulin ang lupa. Okay. So, yan po ang mga grounds, basis, kung kailan lang pwedeng makancel ang titulo na na-issue na or issued na. Sapagkat, yun nga, in general, ang mga titulo ay hindi na yan nababago, walang pwedeng gawing pagbabago dyan, indefeasible yan, hindi pwedeng ibig sabihin hindi pwedeng baguhin ang mga entrada dyan, mga entries ay hindi pwedeng palitan ng basta-basta ganun lang nang walang court order. At
yan nga ang pinaka-best evidence of ownership. Pero, kapag yan ay merong mga grounds pa rin na pwedeng i-cancel, ay pwedeng ipa-cancel yan sa korte. Okay, so, hanggang dito na lamang po. Sana po meron kayong nakuha dito sa aking vlog ngayon. At alam kong na yan ay pwedeng mangyari sa inyo. Huwag namang mangyari na kayo ang maagrabyado dyan. Pero kung kayo ang naagrabyado dahil nawala sa inyo ang titulong yan, ay pwede kayo mag-file sa court through your lawyer ng cancellation of title. Okay. So, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.